We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Magandang gabi po o araw kasi naiulit itong ating programa. Ito nga pong palatuntunang We Can Do It! Kami po ang inyong mga kasama, Jonathan Mortiz. At Ate Maru Cepeda Javier. Kamusta kayo mga kaibigan namin at mga kasimanwa, mga katoto. We are so happy that we can be together again dito sa ating program, no? Every Sunday is our date here, 6:30 dito sa 702 DZAS. At yung mga nag-celebrate ng kanilang mga birthdays in the past days, happy birthday. Maligayang kaarawan po sa at mga anniversaries, happy anniversary. Ayun. Cover na natin lahat. Right. At saka yung ating mga taga-subaybay ay alam namin na nakikinig kayo. Hindi man namin ma-mention yung mga pangalan, but nandito kayo sa puso namin dahil sumusulat kayo. Alam ko ang mga pangalan ninyo. Kaya welcome once again sa salamat po sa pagpo-post ninyo sa Facebook. Yes. Doon tayo nagkakaroon ng kwentuhan, ugnayan, batian. Hindi ho namin kayo mabati ngayon kasi limited po yung oras natin. Well, ito nga po ang ating programang We Can Do It. Napapakinggan sa FEBC Radio TV sa Facebook at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din po sa Channel 185 sa GCTV tuwing Sabado, alas 6:30 ng umaga. Yes. At syempre, ang ating first part palagi ng program ay we give way to FEBC Radio International. Alam nyo, hindi lang po sa Maynila o sa Pilipinas ang FEBC. In fact, it's all over the world because of Facebook din. So, mayroon tayong mga balita, yung mga sumulat sa mga radio stations natin sa iba't ibang bansa ay narito yan sa ating portion na yan. Well, mga kaibigan ng FEBC Radio International po ay naglilingkod sa lugar po ng Myanmar. So meron tayong broadcast dyan sa Myanmar. Alam niyo naman po ang scenario ng Myanmar, okay? And we can say this because balitang-balita naman ang sitwasyon sa Myanmar. And we are seriously praying. Actually, pinapasa ko nga ito sa mga kapatiran natin kung paano tayo mananalangin sa Myanmar. Nakakuha po tayo ng impormasyon and this is still ongoing dahil yung a cry for help sa Myanmar. Okay? Hindi ko na ho babanggitin kung sino yung nagbigay sa atin ng information dahil, sensitive yung lugar na yan. Tama. Pero tayo po ay patuloy na nagbo-broadcast ng ebanghelyo ng salita ng Diyos sa Myanmar. Meron tayong mga kapatiran na nandyan sa loob mismo. At meron din tayong mga kapatiran all over dyan sa region na patuloy na nagbabato ng mensahe ng salita ng Diyos. Yes. Pero ito nga ho yung panawagan na, asking for help. In fact, my heart is crying for Myanmar. Ito po ay isang update. Posible ho na rinig ninyo yung ito yung COVID outbreak din sa Myanmar. Especially po sa northwest ng Myanmar, Chin State. Sa problema nila ngayon sa militarization, yung military junta ron, syempre hindi talaga natutulungan yung mga taong nasa mga liblib. Okay. So maraming mga tao po ang natamaan ng COVID. More than 200 lives, ministers, mga manggagawa po ng Diyos, ang na-confirm nila na nasa presensya na ng Panginoon. Well, really? They're in the presence of God. Nagpapasalamat tayo. Pero syempre yung mga kamag-anak nila na yun po na naapektuhan ng gusto. Meron ho mga regions dito. And it was truly confirmed ng isa pang narinig kong source
Kaya ho, panalangin natin ng Myanmar. Meron pong time, actually on July 20th, yung highest number, about 800. Ito yung approximation. People died in one day. Yeah. Wow. Lack of personal hospital beds, medication, oxygen, and access to get it from the private supplies. Ito yung gusto kong i-highlight, i-emphasize, Ate Maru. Yeah. It was the day that people could not take it anymore and they cried out to the Lord. Yeah. Oh. Well, mga kaibigan, ang ating pong sitwasyon sa buhay ay in those challenges of life, we can cry out to the Lord. Kaya ho, ito ang kumbaga yung puso natin na gusto nating ipasa sa mga kababayan natin na nakikinig sa buong mundo, ang diaspora, mga Pilipino all over the world. Yes. Let's continue to pray for Myanmar. At ang ating contact dito ay nagpapadala sila ng tulong, nakakapagpadala sila. So meron tayong avenue na pwedeng magsuporta ang mga kapatiran para nga sa mga matulungan natin dito. So may bumibili sila ng mga oxygen concentrators, bumibili sila ng mga vitamins, mostly vitamin C. Yes. Mga 500 milligrams, 1,000 milligrams in prevention. Yeah. Tapos yung vitamins din sa mga nagsasuffer na. And nakakatulong ang itong contact natin. So, wow. We can pray. Yes. We can support. We can inform people na merong pangangailangan. Alam ko sa Pilipinas, matindi rin ang pangangailangan natin. Dito po ngayon sa region ng Thailand, Myanmar, nabalitaan natin yung India, Vietnam. Yes. Yung region na yan. Talagang sapul po ng COVID. Ang Pilipinas, yes. We're experiencing that as well. I don't want to kind of take that or negate yung need natin sa Philippines. Pero alam po ninyo, kahit sa Biblia, kahit yung ibang mga nahihirapan, sila pa yung mga nagbibigay. Kahit sila pa yung mga nananalangin. And it's just amazing how Christians can work doon po sa scenario niyon, sa sitwasyon niyan. Pero ang aking pong pinakadahilan dito ay ibanggitin sa inyo, ibahagi sa inyo yung pangangailangan dito po sa Myanmar. Let's continue to pray for Myanmar. Yes. Yung FEBC Myanmar, at meron tayong mga iba't ibang mga languages, ethnic languages na nagbo-broadcast tayo coming from the Philippines going to Myanmar. Kaya ito ay hamon ko uli sa mga Pilipino, Ate Maru, sa mga kababayan natin. Look, naging springboard po ng evangelization ang Pilipinas. Ang Pilipinas. Yan. Wow. Sa pamamagitan po ng ministry ng FEBC. Correct. Tayo ho naging bukas noon, kaya hanggang ngayon nagbo-broadcast pa rin tayo sa Myanmar, sa Vietnam, sa Thailand, sa China. Yeah. That's what we are doing. Kaya hinahamon ko po kayo. And we always say, nilagay kami ng Lord dito, kaya we're doing this in our own best effort, praying. Pero ang hamon namin sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid, the Lord has placed you somewhere. Yeah. At doon kayo maging pagpapala, at doon kayo kumonekta sa Diyos kung anong misyon ang gustong pagawa sa inyo ng Panginoon. Kaya nga tinatawag natin Mission Day. Mission Day, yes. Ito yung mission ng Diyos. Kung saan po kayo nilagay ng Diyos, magpagamit po kayo doon. Tama yun, mga kaibigan. So, yung ating naman nga mga ating mga kaibigan taga-pakinig ngayon, if you are experiencing hindi lang COVID, there's so many problems na may encounter natin. Mawalan ka ng trabaho at talagang hirap na hirap
just to go through the day. Alam nyo, ang Panginoon ay nandyan. He's just a prayer away. That's true. No? So ang ating panghawakan ay ang ating Panginoon, kasi nandyan siya, tutulong siya at sasagot siya sa ating pangangailangan kung lalapit tayo sa Kanya, tumawag tayo sa Kanya, at sundin ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Correct. We can cry out to the Lord. Amen. You can do it. We can do it. Really, we can do it too. You can do it. We can do it. Really, we can do it too. Mali yata yung key ko eh. Yay! Nagkamali siya. Nagiging ko naman yung pangalan mo, Ate Maru. Hindi, at saka dalawa tayo. We can do it talaga, Tan. Tayong dalawa yon. But anyway, mga kaibigan, we're just so happy na kasama namin ulit kayo. And continue to pray. We'll continue to pray for one another, please. Right. Well, Ate Maru, pangilala na natin ang ating guest. Ang ating guest ngayon ay hindi siya bago sa FEBC dahil ang kanyang may bahay ay formerly FEBC worker din. Yes. Oo. At ito ay kilala ko ang ating guest ngayon ay nung estudyante pa nga siya sa FEBIAS. At napakabait nitong taong ito. Siya ay married to Mrs. na ngayon, Flor Alvarez Bangkerigo for 38 years. At mayroon silang anak na si Michael, si John at si Bernice. And ganon din ang kanilang mga apo na si Isley at si Sasha. Naka-receive si pastor ng ministerial training sa PBS College of Bible. Tapos mukhang hindi siya nagpapahingatan. Tingnan mo pakinggan mo ito. He served as a pastor sa Born Again in Christ Evangelical Church in San Juan, Metro Manila, 1979 to 1987. Brookside Baptist Church, Cainta, Rizal, pastor siya doon, 1987 to 1989. Mukhang walang patid. Tapos, from 1989 naman, pastor din siya ng Valley Ministries in Christ, Cainta, hanggang 2002. Wow. Tapos, hindi pa rin. Ayaw pa rin niya tumigil. Siyempre. Nagpunta ng Amerika. Pagka tinawag ng Diyos sa pagpapastor, talagang pastor. Oo. Kahit saan kadalhin. Oo nga, walang pahinga. Siya po ay naging pastor ng Followers of the Way sa Glendale, California, 2002 to 2018. Tapos ngayon siya ay Baptist Church interim pastor 2018 to the present, to 2021. And Lord willing, he will be the pastor for English and Filipino congregation sa taong ito. Let's welcome sa ating program ang kaibigan namin na mabait. Pastor Nilo Bangkerigo. Pastor, kamusta po? Welcome sa ating program, We Can Do It. Thank you po. Thank you, Ate Maru and Pastor Jonathan. Napakabuti ninyo as na anyayahan ako ngayong hapon. Gabi. Programa ngayong gabi. At it's a privilege. At totoo yung sinabi nyo. Pag tinawag ka ng Panginoon, walang pahinga. Oo nga. Ang pahinga na lang natin doon na pag nasa piling ng Panginoon. Oo nga. Pero nagsasabat ka rin, no, Pastor? Oo. Opo, may mga araw pa din ng off at saka humihingi ako ng bakasyon para kami ni Flor makapasyal once in a while. But otherwise, talagang tuloy-tuloy sa gawain ng Panginoon. Kahit pagpunta namin dito sa Amerika, it was unexpected and we didn't know what the Lord had for us here. Hindi namin alam. Wala kaming connection, wala kaming affiliation with any denomination. But when we arrived here in 2002, ang Panginoon ang nag-ayos ng lahat. Napakabuti ng Panginoon. Pero sabi nga ng Panginoon sa atin, kahit saan tayo dalhin, yun ang area ng ministry natin.
That's right. Sometimes, sometimes, no, kasi ginagamit ng Panginoon yan na wala ka talagang plano and everything is in the hands of the Lord. The way He would lead you. Kaysa yung may plano ka na, tapos kung minsan limitado tayo dun sa planned na, no? Na doon na talaga kasi nakaplano na yun, nakaano na yun eh. But then, if your heart is open and you're open to the leading of the Holy Spirit, kung saan ka ilalagay ng Panginoon, that's the best place for you. Indeed, that's the best place. Opo. Yeah, oo. And kayo din po, natutuwa ako sa example ng buhay ninyo. Hanggang ngayon, ang title ng inyong program, We Can Do It. Tuloy-tuloy pa rin. And, you are both an inspiration. Praise God. Praise God. You know, I mean, ngayon, tatlo na tayo, so we can trio as well. Kung ano yung pagkatawag sa atin ng Lord, you know, we've seen the faithfulness of God sa buhay nyo, Pastor, sa buhay ni Ate Maru, and also sa buhay ko. Kaya we're just declaring God's goodness. Amen. Amen. Yeah. So, Pastor, nandito tayo sa ating portion na samba natin. And we would like you to bless us with your message mula sa Psalm chapter 5. Okay, mga kaibigan, narito po muli si Pastor Nilo Bangkerigo. Salamat po. And just like to focus on Psalm chapter 5, at nakuha ko po from the English Standard Version, let me just read the whole chapter through and through and take some devotional thoughts from the whole chapter. Sabi dito ni King David, "Give ear to my words, O Lord. Consider my groaning. Give attention to the sound of my cry, my King and my God. For to you do I pray. O Lord, in the morning you hear my voice. In the morning I prepare a sacrifice for you and watch. For you are not a God who delights in wickedness. Evil may not dwell with you. The boastful shall not stand before your eyes. You hate all evildoers. You destroy those who speak lies. The Lord abhors the bloodthirsty and deceitful man. But I, through the abundance of your steadfast love, will enter your house. I will bow down toward your holy temple in the fear of you. Lead me, O Lord, in your righteousness, because of my enemies. Make your way straight before me. For there is no truth in their mouth. Their inmost self is destruction. Their throat is an open grave. They flatter with their tongue. Make them bear their guilt, O God. Let them fall by their own counsels. Because of the abundance of their transgressions, cast them out, for they have rebelled against you. But let all who take refuge in you rejoice. Let them ever sing for joy, and spread your protection over them, that those who love your name may exult in you. For you bless the righteous, O Lord. You cover him with favor as with a shield. Napakaganda po ng psalm na ito na ibinigay sa akin para maging basihan ng ating pagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon ngayong gabi. Just a short reminder as we approach the book of Psalms. A lot of people approach the book of Psalms in a wrong way. A lot of people, they would just categorize the book as sabi nila, poetry lang yan. Or it's a literary art. And they consider it merely as nothing but man-made art. And somehow, dinidistinguish pa nga ng iba ang libro ng Psalms from other books of the Old Testament like Pentateuch, historical books, prophetical books, and sometimes even the wisdom books. Parang nabubukod tangi yung Psalms na sinasabi ng iba, oh, it's just poetry. But let's not forget, that is a dangerous attitude kung ganun ang ating pananaw sa Book of Psalms. May nakausap na akong isang tao. Ang sabi sa akin, you cannot base your doctrine on the Book of Psalms. Wow. I think pag ginawa natin yung ganong approach sa Book of Psalms,
parang you are close to saying the book of Psalms is not part of the Bible. Let's not forget that the book of Psalms is scripture. It is scripture. God divinely chose the writer and divinely superintended the process of recording himself. Kasi the Bible is a revelation of God. So when God chose to use poetry as a means of revealing himself, ginagamit lang niya itong mga tao na to, David, Moses, Asaph, para ipahayag through poetry yung kanyang katangian, ang katangian ng ating Diyos. At huwag nating kalimutan, ang focus ng Book of Psalms is God Himself. It is not the poet or the writer, but God Himself. It's not about the writer. It's about God. So dito sa Psalm chapter 5, makikita po natin, basically, it's about prayer. And paalala ito sa atin tungkol sa panalangin on how a righteous man prays for deliverance, nananalangin ng kaligtasan ng Panginoon. And I think it is very applicable in Psalm chapter 5 and all the rest of the Psalms, of course, sa ating sitwasyon ngayon, facing all the challenges that we face, the threat of sickness and death, yung prolonged sickness, yung suffering, and ang pagnanalangin tayo sa Panginoon for deliverance, let us not forget that we should pray not only for deliverance from the physical infirmities and bondages that we have, but also from the freedom, from the bondage of our sinful ways, so that we can have the opportunity to serve and to worship God. I remember yung book of Exodus, nung lapitan ni Moses si Pharaoh at sabihin niya sa kanya, "Let my people go." Many people will take that short quotation, "Let my people go," and say, wow, very inspirational. Freedom. Na hindi nila tinutuloy yung kadugtong. Ang sabi ng Panginoon, sabihin mo kay Pharaoh, Moses, "Let my people go so that they may worship and serve me." And that second part is very important because freedom is used to serve God and to worship Him. And that is the reason why David is writing this psalm. He's praying, is showing to us how to approach God in prayer. Sa verses 1 to 3, pinapakita ni David dito that prayer usually begins with self and our perceived needs. That's the common approach to prayer. Tayong lahat, lumalapit sa Panginoon, ang una muna nating nasa isip yung ating pangangailangan, ako. Kaya makikita mo, prayer ni David dito, give ear to my words. Consider my groaning. Give attention to the sound of my cry. And sabi niya dito sa Panginoon, puro my. Very self-focused pa siya sa umpisa ng kanyang panalangin. And that's a very practical approach to prayer. Because prayer begins with us. Tayo yung talagang dapat lumapit sa Panginoon. But as we mature and grow in our prayer life, makikita natin na we begin to divert our focus from ourselves to God. Because in verse 4, yan na ang focus ni David. Pagkatapos ng kanyang mga my words, my groaning, my cry, sabi niya sa verse 4, "You are not a God who delights in wickedness. You hate all evildoers. You destroy those who speak lies." He's speaking of God, God's holiness, God's character. And that is very important sa panalangin. Pag nananalangin tayo, ang focus natin yung katangian ng ating Diyos. Sabi nga ng isang quotation, "Do not focus on the bigness of your problem, but focus on the bigness of God, the greatness of God." Dahil pag doon ka nakafocus, lahat ng hinaharap mong problema, kahit gaano kalaki, nagkakaroon ka ng kalakasan galing sa Panginoon to be able to overcome. And this is what David is doing here. He focuses on God. Kaya makikita natin two things dun sa verse 7 na gusto kong bigyan ng emphasis dito na mahalaga sa panalangin. Sabi ni David, "I, through the abundance of your steadfast love, will enter your house. I," sabi niya, "will bow down toward your holy temple
in the fear of you. So there are two things dito na mahalaga sa panalangin. One is access to the presence of God. And number two is the attitude in the presence of God. Access, sabi ni David dito, I, through the abundance of your steadfast love, will enter your house. Ano ba tayo lumalapit sa presensya ng Panginoon? Sa kagandahang loob lang niya. Wala tayong karapatan talaga sa ating sarili lang. We don't have the right, the means to be able to approach God. We are all sinners in the eyes of God. Ang biyaya lang niya, sabi dito, the abundance of His steadfast love. Yan ang nagbibigay ng daan para makalapit tayo sa Diyos. Mahal niya tayo. And then pangalawa, yung attitude. Sabi ni David dito, I will bow down in the fear of you. And that is something many people forget in worship. A lot of times, ang Panginoon parang kinukonsider na lang na body-body. Na nawawala yung sense ng God is a supreme being. He's the creator. He's the almighty God. He's supposed to be feared. And that is something we miss today. And that is something we must develop in our hearts if we are to grow in our prayer life. And then as I close, sabi ni David dito sa verse 8, lead me, O Lord, in your righteousness because of my enemies. Make your way straight before me. Hindi ko nabibigyan ng emphasis dyan, yung kanyang panalangin tungkol sa kanyang mga enemies. Dahil halos kung tawagin natin ito, imprecatory prayers for his enemies. Well, you can read that, but understand that when you're reading imprecatory prayers in the book of Psalms, it is not a prayer with a vengeful attitude. It is a prayer for God to act in behalf of His righteousness and His justice, not in behalf of the person who is suffering, but in behalf of God's justice and righteousness. So sabi ni David dito, Lord, lead me in your righteousness. Kasi yung bang sense na sino ba talaga sa atin ang tama? Wala naman eh. Lahat tayo may pagkakamali sa mata ng Diyos. Kaya ang sabi ni David dito, panalangin niya, pangunahan mo ako, Panginoon, lead me. Pangunahan mo ako sa iyong mga matutuwid na landas. Your straight, that your path, your way that is straight before me. Pangunahan mo ako doon, Panginoon. And then sabi dito ni David in closing, let all who take refuge in you rejoice. Merong sense ng rejoicing. Merong sense ng dalawang bagay yan, anticipation and victory. Anticipation and victory. There is victory, kaya siya nagre-rejoice kasi alam ni David magtatagumpay siya sa mga hinaharap niyang problema. And there is anticipation na kahit experience siya ng tagumpay dito ngayon, ano ba yung tagumpay na yon? Sa tagumpay na dadalhin ng Panginoon pa. Yung darating pang tagumpay na dala ng Panginoon, that's much greater than anything we can expect. Greater than any victory we can achieve dito sa buhay na to. Kaya sabi ni David, spread your protection over them, those who take refuge in you and those who love your name so that they can exalt in you. For you bless the righteous, O Lord, and you cover him with favor as with a shield. So ang panalangin ko po sa inyong mga kapatid, as we reflect on Psalm chapter 5, lalago tayo sa ating buhay panalangin, higit nating makilala ang Panginoon, higit nating maintindihan ang kagandahan ng panalangin, ang access natin sa Kanya, ibinibigay niya sa atin. It's all because of His love and grace for us and the attitude that we must have as we approach God's presence. Let's expect God's goodness to be evident, to be shown and manifested in our life in many ways so that we can rejoice in Him and praise His name. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon, mga kapatid. And once again, Pastor Jonathan Atimaru, thank you for giving me a few minutes to be a part of your program at FEBC DCAS. Thank you so much, Pastor Nilo. And really, you have blessed us so much. Alam ko ang ating mga kasama ngayon na nanonood, nakikinig ay pinagpala rin. Wow. Praise the Lord. Praise the Lord. Indeed, we can do it, Yes. Ate Maru. Ito tama na yung key ko.
We can do it. Yes, we can do it. With Christ who gives us strength, we can do it. Yes, we can do it. With Christ who gives us strength. Amen. Again, maraming salamat, Pastor, for blessing us today. I hope naman ay na-bless ng ating mga tagapakinig ngayon sa ating programa. Please write us a short note and paano naging blessing ang programa ito sa inyo. Maraming salamat muli, Pastor. At itong ating programa, We Can Do It, ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at mapapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At ganoon din sa channel 185 sa GC TV. Kami po'y magpapaalam na. God bless you po. God bless. Thank you, Pastor. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Inyong narinig ang We Can Do It dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.